Mga kapatid ko sa Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father Richard. Nitong ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ay ipinagdiriwang din natin ang banal na awa ng ating Panginoon sa Kristong siyang nagpakita kay Faustina Kowalska doon sa Poland. Kung sino ang nakapunta doon, mapagnilayan ninyo kung gaano ka mapagkumbaba ang madring ito upang siya pinili ng Panginoong Jesucristo na ipapakita ang kanyang dakilang banal na awa. Kaya sa 2016 na iyon, sa World Youth Day, pumunta kami doon sa Cracovia, dumaan kami doon sa Divine Mercy. At maiintindihan ng bawat pilgrim na naglakbay upang masilayan ang totoong imahe ng dakilang awa, ng dakilang banal na awa ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil doon maramdaman mo kung gaano kabanal din ang lugar na iyon upang maipahayag hindi lamang para sa mga kaparian kundi sa buong sambayanang banal ng Panginoon na lahat tayo ay hinihikayat niya na sumilong itong dakilang banal na awa dahil ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa upang magkaroon tayo ng masaya, mapayap at may galak na pagkipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Sa linggong ito, pinagnilayan ng simbahan ang pananampalataya na siyang magbibigay sa atin ng galak at pagkabuklod-buklod bilang banal na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo, mga kapatid, marami tayong mga pag-alinlangan. Hindi man siguro pagdududa, kundi pag-alinlangan sa ating pananalig at paniniwala sa Diyos. Lalong-lalo sa panahon na kung saan andoon yung mga paghihirap, mga kalungkutan, lumbay, hapis, mga pagsubok na mabigat pasanin sa ating mga balikat. Ngunit tayo ay tinawag bilang isang simbahan na nalilatbay. Hindi tayo nag-iisa sa ating pananalig at paniniwala sa Panginoon, kundi tayo ay isang simbahan na patuloy na iniwala sa katotohanan na ipinahayag mula pa noong una. Alam natin na overwhelming para sa mga apostol, disipulo ng ating Panginoon sa Kristo, ang kung paanong buuin ang isang napakabatang komunidad na tinatag ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil dala-dala nila ang pananampalataya sa Panginoon o Mesiyas sa kanyang muling pagkabuhay. Marami sa kanila ang nakakita sa ating Panginoong Jesucristo na kumakain, nakipag-uusap sa mga apostol at disipulo upang mabigyan ng katuturan ang kanilang pananampalataya sa muling pagkabuhay. Kaya masasabi natin na overwhelming. Hindi nila alam kung paano isasabuhay ang kanilang pagiging Kristiyano, pagiging mga anak ng Diyos, pagiging mga disipulo ng ating Panginoon sa Kristo. Mantakin niyo ba naman, pagkatapos ng Pentecostes noon, 3,000, 5,000 ang nabinyagan. At marami sa mga ito ay kulang na kulang pa sa kaalaman sa katotohanan tungkol sa katauhan at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya marami sa kanila ang nagugulumihanan, minsan nag-aalinlangan, ngunit patuloy pa rin ang kanilang pananalig upang magkaroon sila ng pagkabuklod-buklod sa pamagitan ng banal na Espiritu na nanahan sa kanila upang sila'y tawagin ng mga Kristiyano, isang komunidad na naglalakbay patungo sa kabanalan ng buhay. At ito ang pagsasaksi ni San Pedro sa kanyang unang sulat para sa mga komunidad Kristiyano na patuloy na inuusig dahil sa kanilang pananampalataya mula sa Jerusalem hanggang Roma. Ang mga Kristiyano ay nagtatago sa mga katakombe, sa mga ilalim ng bahay, sa mga Domus Aurea sa Roma dahil natatakot sila na hulihin at papatayin dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit masigasig, may galak at mapayapa ang sulat na ito ni San Pedro upang bigyan ng lakas loob ang bawat isa sa mga membro ng komunidad Kristiyano upang may pahayag ang mabuting balita tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo, narinig natin itong salaysay na kung saan si Tomas na tinatawag na Didimo ay hindi agad naniwala na si Jesus ay totoong muling nabuhay. Sino ba naman? Siguro, kagaya ng mga apostolo ng si Magdalena, Maria Magdalena ay nagpahayag na nakita niya si Jesus. Siguro marami nag-aalinlangan. Nababaliw na ata ang babaeng ito. Ano? Ngunit, alam natin na masigasig at puno ng kagalakan ang papahayag ni Maria Magdalena na nakita niya ang Panginoong Yesus na muling nabuhay. At alam natin sa ating mga pagninilay itong mga nakarang araw na si Pedro ang pinakamamahal na alagad ni Jesus ay tumungo sa libingan upang tingnan at pagnilayan kung ano ang mga pangyayari tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sila rin ay napakitaan ng Panginoon. Kaya, nang malaman ni Tomas na nagpakita ang Panginoon sa mga alagad, hindi siya agad naniwala. Siguro, very scientific ito si Tomas. Kung hindi ko nakita, hindi ako maniwala. Kung hindi ko nahawakan, hindi ako maniwala. Marami sa atin na ganito. Siguro, katulad ng iba, naiinggit dahil hindi nagkaroon ng grasya na magkaroon ng kababalaghan. Bakit siya, hindi ako? Bakit sila, hindi kami? Mga kapatid, alam natin na ang pagpapakita ng ating Panginoon Jesucristo ay may dahilan. Ito ay upang magkaroon ng katatagan ng pananampalataya ng kanyang mga alagad. Dahil alam niya na ang mga ito ang silang magiging saksi ng katotohanan tungkol sa kanyang katauhan bilang totoong tao at bilang totoong Diyos. Siya na si Jesucristo na muling nabuhay pagkatapos ng siya'y mamatay doon sa krus. Siya ang Mesiyas na matagal nang inintay ng bayan ng Israel na ngayon dumating hindi tinanggap. Ngunit ang mga tumanggap sa kanya ay nabigyan niya ng kalayaan mula sa pagkalipin nito ng salat na matayan. Binigyan niya ng pagbiyaya na mahawakan at mapagnilayan ang kanyang muling pagkabuhay upang sila ay maniwala sa buhay na walang hanggan na bigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong magdududa, huwag tayong mag-alilangan sa ating pananampalataya, ngunit maging totoong saksi tayo sa araw-araw ating pamumuhay sa lahat ng mga tao ibinibigay ng Diyos sa atin upang sa pagdating ng araw, ang gantimpalang buhay na walang hanggan ang maibibigay
ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.